Magandang araw! Ayan, so dahil nag-birthday ang aking anak, ay gumawa tayo or ako ng um, cheesecake na may chocolate. Ayan, so ginamitan ko siya ng Take It. Ayan, so originally, KitKat talaga ito dapat. Pero dahil syempre, alam nyo na ang Marcy nyo ay gatipid-tipid, kaya naghanap tayo ng halos kaparehas ng KitKat pero hindi niya kasing presyo. Ayan, so bali, itong mga pouch na ito ay kailangan natin buksan. Okay, ayan. So, kapag nabuksan natin siya, ay hahatiin lang natin sa gitna yung mga wafers na coated ng chocolate. So, ito yung gagamitin nating bakod or design para dun sa gagawin natin na chocolate cheesecake. Ayan. Gamitan na natin ng gunting para mas mabilis tayong magbukas ng mga pouch. So, dito around 19 or 20 na Take It pouch yung nagamit ko. So, lahat sila ay hinati ko lang sa gitna para maipambakod natin. Ayan. So, nung nabalitan ko na at nahati ko siya sa gitna ay ganito na ang kanyang itsura. Ayan. Pwede nang kainin, ano? So, next naman, nag-melt lang ako ng 1 bar ng butter. Actually, naparami. Dapat 3/4 lang pala nito, mga Marcy. So, after ko ma-melt yung butter, ay nag-pour out naman ako ng isang pouch nitong Graham na crush. Ayan. So, ihahalo natin dito yung melted natin na butter. So, yan. Kung napansin nyo, medyo dumami siya. Kaya nag-add pa ulit ako ng half na pouch nung ating crushed Graham. Ayan. Pero, kung 3/4 lang yung na-melt na butter, yung isang pouch nung crushed na Graham, mga Mars, ay pwedeng-pwede na para doon sa base ng ating cheesecake. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na gagawin nating bakod or design dun sa cake. So, yung hinati-hati natin na Take It chocolate, yun. So, ipapaikot lang natin sa ating pan. So, yung sukat nitong pan ko, hindi ko kasi specifically alam kung ano yung sukat ng pan, pero tatlo kasi to pagka binili mo sa online, tatlo to na magkakasama. So, itong ginamit ko na pan, ito yung pinakamalaking size nung tatlong springform pan na nabili ko sa online. Ayan. So, ipapaikot lang natin lahat itong Take It. At sabi ko sa inyo kanina, nasa around 19 or 20 na pouch na Take It. Lahat yung ginamit ko dito para maipambakod as design dun sa ating magiging cheesecake. Ayan. So, i-align lang natin sila para kapag tinanggal na natin yung cake dito sa kanyang hulmahan ay talagang makikita natin na ano naman yung maganda. Tsaka may assurance din tayo na hindi magle-leak yung ating ilalagay na filling dito sa loob ng ating cake. Ayan. So, ganito na ang itsura niya kapag natapos na natin siyang gawing bakod. Ito yung pinaka-challenging part dito, mga Mars, sa paggawa nitong cake na to. Kasi talagang medyo i-fit mo siya ng maigi. So, may mga iba dyan napansin nyo, medyo naka-side-side na. Ayan. So, after nun, ay nilagay ko na yung crushed Graham natin na nilagyan natin ng butter. So, medyo naging makapal yung base ko dito. Kasi nga, yung butter, dapat 3/4 lang. Na ang natunaw ko ay isang buo. So, nagdagdag ako ng crushed Graham. So, after nating ma-pour out dito lahat sa pan, yung crushed Graham na may butter, yan na yung base niya. So, next naman ay
nagtunaw, magmi-mix tayo ng all-purpose cream. So, nakita nyo na naman ang mahiwagang kaserola ng inyong Marcy dahil mas ginhawa talaga akong gamitin to dahil kasi pwede kong hawakan yung tenga. So, mas stable sa aking maggamit ng mixer na ang mixing bowl na ginagamit ko ay ang aking kaserola. Yan. So, isang all-purpose cream lang yung gagamitin ko dito sa cheesecake na ito. Ayan. So, after nyan, iwi-whip lang din natin ito gamit ang hand mixer hanggang sa siya ay mag-double na ng size. At syempre, para mas mabilis ang ating buhay, gumamit tayo ng hand mixer. Pero, kung wala kayong hand mixer sa bahay mga Mars, pwede naman itong gawing manual. Medyo matagal nga lang, tsaka medyo ngalay, ganun. Pero kung may hand mixer kayo, much better para mas mabilis ninyong ma-mix, syempre, yung cream hanggang sa mag-double ang kanyang size. Ayan. So, itingnan mo yung yield ng isang pouch ng all-purpose cream. Diba? So, pag naging fluffy na siya, umaalsa talaga. Ayan. So, kapag tapos na siya, ay maglalabas ulit tayo ng isang mahiwagang kaserola dahil dyan naman natin ilalagay yung 2 pakete ng cream cheese. So, parang yung process din na ginawa natin doon sa all-purpose cream ay gagamitan din natin ito ng hand mixer. O, nagbabakil na yung kumare nyo. Ayan. So, para mas mag-incorporate itong cream cheese natin mamaya doon sa all-purpose flour. At isa pa pala mga Mars, pag gumamit kayo ng cream cheese or kung gagamit kayo ng cream cheese, 2 hours at least bago nyo siya gamitin, tanggalin nyo na siya sa ref. Kasi itong sa akin, nung gagamitin ko na, tsaka ko lang siya tinanggal sa ref. So, ayan, medyo nahirapan akong mag-mixer dyan. Dumudulas siya kasi masyado siyang matigas. Pero kung natanggal ko ito, 2 hours before ko siya gamitin, mabilis naman ang magiging melting process niya kapag ginamitan natin siya ng hand mixer. Ayan. So, hand mixer lang din ng hand mixer hanggang sa ang ating 2 cream cheese ay mag-melt na ng maayos para kapag inihalo natin dito mamaya yung ating all-purpose cream ay maging well combined talaga siya. Ayan. So, ganito na yung itsura noong ating 2 pakete ng cream cheese, mga Marcy's. Yun. So, noong natunaw na natin ang ating cream cheese, ay nag-add ako ng 1 cup ng confectioner sugar or powdered sugar. So, inihalo ko lang siya sa cream cheese. So, actually mga Mars, yung sukat nito actually 1.5 talaga siya. Pero dahil hindi kami masyadong mahilig sa matamis, kaya 1 cup lang ng powdered sugar ang aking inihalo sa 2 pakete ng cream cheese. Ayan. So, hand mixer lang ulit tayo hanggang maging incorporated na yung powder doon sa ating cream cheese. Ayan. At kapag incorporated na yung powdered sugar sa cream cheese, nag-add lang ulit ako dito ng 1/2 teaspoon ng vanilla essence. Ayan, para magkaroon ng aroma, lalong maging bumango or maging nakakatakam ang ating cheesecake. Ayan, so hand mixer lang ulit to make sure na yung ating vanilla ay humalo or naging incorporated talaga sa ating cream cheese. So, ganyan na itsura ng cream cheese at saka ng all-purpose cream. Ayan, so lumabas yung 2 mahiwaga nating kaserola. So, ito yung cream cheese, medyo yellow siya. Ilalagay lang natin siya dun sa all-purpose cream
na hinand mixer din natin kanina. Ayan. So, ita-transfer natin itong si cream cheese dito kay all-purpose cream. Ayan. Tapos, ifo-fold din natin yung all-purpose cream doon sa cream cheese hanggang sa maging well combined na sila. Ayan. Natatakam na ako. Parang masyado siyang malinamnam, mga Marcies. Ayan. So, i-transfer lang natin siya lahat dito sa kabilang casserole natin. Ayan. So, para hindi rin kayo mahirapan mag-fold, ganyan yung gawin ninyo. Konti-konti. No? Para may assurance kayo na talagang combined talaga siya. Ayan. So, kapag nahalo na natin yung mixture ng cream cheese doon sa all-purpose cream, ganyan ang itsura niya. At ilalagay naman natin siya ngayon doon sa base ng cake na ginawa natin kanina, yung graham na may butter. Ayan. So, i-transfer natin lahat itong cream cheese mixture natin at ifa-flatten lang natin siya dito sa ating cake, no, para maging even yung surface nung ating cheesecake. Sarap. Ayan. So, nag-melt din ako ng 1 cup nitong dark chocolate. Goya lang ito, mga sis. Nabili ko siya sa market ng parang sale siya 3 pakete. Ayan. So, mga 4 yung ginamit ko dito. So, imi-melt ko lang siya, ang chocolate, dark chocolate natin. At nag-transfer din ako ng kalahati nitong all-purpose cream. Ayan. So, ganyan ang itsura ng all-purpose cream na kalahati. Binawasan ko yan actually. Medyo marami yung na-transfer ko. Hindi ko lang napakita. So, half lang ng all-purpose cream ang gagamitin. Tapos, yung chocolate na tinunaw natin kanina ay idadagdag natin doon sa creamer. At ito ay ating paghahaluin para makabuo tayo ng chocolate ganache. Ayan. So, kapag nahalo na siya, ganyan na po ang itsura niya. Chocolate ganache. So, ito yung gagamitin naman natin na pang coat dito sa ating cream cheese kanina na inilagay na rin natin dito sa ating cake para maging even yung color niya. Kaya nagdagdag ako ng or gumawa tayo ng chocolate ganache. So, ito yung ita-toppings natin dito sa ating cake. Ayan. So, magkakulay yung ibabaw ng cake at saka yung mga chocolate dun sa gilid. Ayan. Okay. So, i-transfer na natin siya para mas mabilis. Ganito na ang gawin natin. Ayan. So, ita-transfer lang natin lahat yung chocolate ganache dito sa ating cream cheese. Tapos, same process lang din, katulad nung ginawa natin sa cream cheese kanina. I-flatten lang natin ito para maging even yung surface nung ating cake. At syempre, akala nyo walang KitKat, meron tayong ilang peraso ng KitKat. Ayan, so nakuha ko lang din yun sa isa sa mga Christmas basket ko last time at hiniwa ko lang sila ng medyo pa square-square at inilagay ko dyan sa ibabaw para maging garnish or maging final touch noong ating cake. At nilagay ko lang ito sa ref ng overnight. So, kinabukasan, birthday na, ganito na ang kanyang itsura. Ayan. So, homemade cheesecake. Hindi masyadong matamis pero masarap.